Sa pagtatapos ng taon, naghanda po ng espesyal na pagtatanghal ang rescue ngayong gabi. Balikan po natin ang mga di malilimutang kwento ng aksyon. May babae dito kasama niya namatay. Andiyan na. Oh my God. Kung tayo naman ang cord clamp, bunso tayo yung cord. Drama, Wala akong kasalanan sa'yo! Pumilibre ka! Ako hindi ko kaya. Ilabas mo yung sinasabi mong totoong may lalaki ako. Hindi ko mo kaya. May lalaki ako, ilabas mo. Mahal kita. at kabayanihan. Titignan lang yung sugat ha, titignan lang. Natakot siya eh. Ilan ang bulitas na pinalangin mo? Ano na? Tatlo. Ako naman, Arnold Glavio, oras na ng totoong drama at aksyon dito sa Rescue. Oras ng maipit sa sakuna, mahalaga ang bawat segundo. Yan po ang napatunayan ng rescue sa nakalipas na isang taon. Mga rescue operation na binalot ng tensyon at taas-babang emosyon. Ngayong taon, nangunguna sa listahan ng mga vehicular accidents o VA ang mga aksidente ng mga pribadong sasakyan. Okay. Ito ay base sa talaan ng PNP Highway Patrol Group sa buong bansa. Ilan sa mga ito ay nadokumento ng rescue. Hulyo nitong taon, nang mahulog ang isang kotse sa tulay habang binabagtas ang SCTEX. Walang pinalampas sa segundo ang Aeromed para iligtas ang mag-amang sakay nito. Ang pinakamahirap lang na part doon is yung pull out doon sa babae. Kasi yung paa niya nakalabas doon sa may bintana. Which is yung paa niya is nakaipit between the vehicle saka yung pader ng bridge sa baba. Kung pinalad na makaligtas ang mag-amang sakay ng tumilapong kotse, kabaligtaran naman ang sinapi ng isang babaeng sakay ng sports car sa Angeles, Pampanga. Ano nangyari? Self-accident? Self-accident sir, na-close control, binaman dito. Asan na ngayon yung tao? Nandun sa office namin sir, naka-detain doon. May babae dito kasama niya namatay. Andiyan na. Oh my God. Mga bandang alas 7:30, ayon dito sa report, inalarma sa radio na mayroong vehicular self-accident. Thereby, pagdating doon, andun yung driver at saka yung sunog ng sasakyan and a cadaver, which is identified yung passenger na doon sa sasakyan. Toyota MR2, yung pasahero, si Miss Lani Landicho, na ipit sa loob ng sasakyan. And then that causes her untimely death. Bukod sa mga aksidente, tinutukan din ng rescue ang pagresponde sa mga kaso ng difficulty of breathing o DOB. Ito ang sinapit ng 26 na taong gulang na si Mark Alan Tagay. Nakatakutan natin doon kung hindi niya maramdaman yung pain, pwede siyang magligso sa coma. Alaman namin, after ilang araw, okay na yung
yung pasyente. Na nakauwi na siya, nahimasmasa na siya, na ayun, kita namin na as per dun sa relative niya na masaya naman na nung pag-uwi. Ano po nangyari sa bata? Po yung bata may syndrome na siya talaga. Ano syndrome po? Hindi ko alam. Ano po, ilang taon po yung bata? Months pa lang po. Kasi may sakit po siya talaga. Let's go. Brachial pulse pare, pa-check. Kanina pa to? Kani-kani na po mga 6. Hindi nalalayo rito ang sinapit na sanggol na si Baby Jasmine. Pero pag hinihipan po namin sa bibig. Dali na pare. Carry mo na. Yan na natin. Dadali na. Siguro mo. Jasmine. Stay lang ha. Baby, malapit na tayo. Dis lang ha, dis lang ha. Dito na tayo. Dito na tayo. Pagdating namin doon, chinek lang siya ng stethoscope, yung heartbeat lang niya. Pagkatas nun, sinabi na agad nila na dead on arrival na, 0-0 na daw. Pagkuha ng buhay, hindi naman kasi sa amin yun eh. Kumbaga, i-continuous lang namin yung yung extension ng buhay kung makikita pa namin meron. Magwa 1 year na po siya ngayong December 28. Parang ang hirap. Lalo na tapos pagkatapos ng Pasko, birthday niya. Parang ang hirap kasi siya yung unang baby namin. Tapos siya din yung unang nawala sa pamilya namin. Malaki po yung pasasalamat ko kasi kahit na alam nila nung pagpunta nila dito, wala na. Tinry pa rin nilang mas ma-revive si Siler. Umanaw-man ang munting anghel. Tila panibagong pag-asa naman ang sumibol sa Antipolo nang maging saksi kami sa pambihirang pagsilang ng isang sanggol. Uy, ano na? Uy, naroon na. Baby, go. Ay, po ng lampin. Lampin. Pahinga naman ng cord clamp. Doon sa pahingin cord clamp. Pakagulat. Sige, kuya, mauna ka. Nakakatuwa isipin na nakapaanak ako ng ganung malulusog na bata. Tapos later on, nakikita ko pa sila hanggang sa paglaki. Yung baby ko ngayon, sobrang saya ko kasi hindi po kami bibigyan ng problema, hindi po siya nakasakit, yun po. Baby po siya, palatawa, malakas siya po. Hello, baby! Uy, nakilagay mo na! May kulay! Nung nakita ko yung baby, ni-surprise ako dahil gano'n na pala siya kalaki, and then ang lusog-lusog niya. So, hindi ko na ina-expect na magkikita ulit kami. Iba't ibang mukha ng galit, luha at panlulumo. Parang telenovela, pero wala namang script o take two. Balikan po natin ang mga tagpo na pinalot ng totoong drama.
eksena sa pelikula. Ito ang totoong drama. Ito ang tagpong inabutan ng mga tanod ng Barangay Commonwealth noong nakaraang Agosto. Dalawang magkapatid, nag-aampasan ng balde. Ang dahilan, isang kalan. Kinuha ko yung kalan niya, di uli. Nang wala siya. Hindi ko nasabi dahil alam ko, magkapatid kami. Oh. Kaya pinangasa ko kaysa yung mababasag lang yung kalan niya, di uli. Sa kulang. Pinapangalagaan ko yan. Magluluto ka, wala yung kalang. Kalang kong di uli. Dahil sabi ko, bakit mo kinuha yung kalang ko? Magluluto ko ngayon. Anong pakialam mo? Sabi sa akin, kalang lang yan. Sipahin ko pa, sinipa niya ngayon. Talaga, magre-reklamo na ako ngayon. Kasi ito yung nagagawin ko sa akin. Yan eh. Hindi nyo ba kaya mapatawad talaga to? Pangalawang beses itong sa inyo. Ayoko na. Eh kung humingi po sa inyo. Laging ganun. Laging ganun. Eh kung humingi po ng paumanhin to. Pinagtutulungan pa ako. Ay, laging ganun. At doon lang po, ito natin din ang garantiya. Ate, kita mo, naiiyak niliyati sa ginawa mo. Sige, may nila lang ano sabi mo. Usapin mo. Pasensya na. Tawad na. Tanggapin na natin. Ha? Gagawa na lang po tayo ng kasulatan dito na pag inulit niya po yan. Ha? Pero ang mga away sa barangay hindi palaging simpleng alitan sa kalan. Tulad na lang ng sunog sa tundo na hindi lang basta aksidente. Ang pagliyab daw ng mga bahay, di umano'y kagawa ng mag-asawang gusto maghiganti. According sa mga nakatira doon, sinadya ang pagkakasunog doon na sinadyang iniwang tinaob yung kandila kaya nag-trigger ang apoy. Then umalis yung alleged na suspect. Wala silang kuryente doon, naputulan sila. Wala na silang totaling, wala nung ilang buwan na silang walang kuryente kaya nagkakandila sila. Hindi ka lang buntis, talagang gusto kitang tirisin mo. Buti na lang, mabait pa ako, may natitira pa akong konting tao sa Diyos. May pinakita kami masama, Wala naman ako, kita mo. Bakit nawa na ako? Hindi yung sinunod. Ba't namin susunodin? Bahay namin din yun. Ba't namin susunodin? Saan kami titira? Kaming ayaw namin umalis dun Talaga lang ha. Hirapan namin. Pinuwi mo na, alam mo naman 2 taon, hindi ko sila siningil ng upa. Kuryente nila ako sumasagot. Binyag ng anak nila, pinutang nila kay Joanna. Ano pa gusto nila? Bali, dito kami nakatira. Ito ngayon yung tinitira namin, dito kami natutulog. Sama-sama ang gawa. Ito, doon kami kumakain, doon ang lutuan. Kaming pamilya, kasama ko yung 2 kong tiyuhin at 1 kong tiyahin. Bali, diyan lahat kami, sama-sama. Kung dati kami yung nagpapaupa, kami ngayon yung umuupa. Kung dati na sa amin nakikiusap na huwag mo nang magbayad, kami ngayon yung nakikiusap na wala mo nang pambayad. Ang hirap. Yung buwan-buwan kang umupa. Kahit maliit lang. Kahit silong lang siya. Basta sarili namin. Ano ginagawa sa inyo Isa pa sa mga pinakamadalas na kaso sa barangay ang away mag-asawa. Ang karaniwang ugat, matinding selos. Hindi lang yung pinagsisilosan niya, marami siya pinagsisilosan. Kasi ang ano niya kasi bawat makausap kong lalaki ko na puro makakatang isip. Kanina nga gusto kong batuhin ng dahil napakasinungaling Oras pa nangyari? Nag-aamo ng demanda, hindi ako. Ayaw magdemanda, hindi ako magdedemanda.
Ako hindi ko Para kaya. ilabas mo yung sinasabi mong totoong may lalaki ako. Hindi ko Dahil nga kung talagang kaya. totoong may lalaki ako, ilabas mo Mahal ang kita. ebidensya mo. Sabi ko na sa'yo. Ngayon nga po, 5 araw po ako rin sa kulungan. Medyo mahirap po. Mahirap po nandun sa loob na nakakulong ako. Mas maganda po sa labas. Umiral din siguro yung may pagmamahal pa ako sa kanya. Inurong ko yung kaso. Kahit na sabihin na nakakahiya kasi papasalamat talaga ako kasi kahit pa paano laki ng pinagbago ng asawa ko. Pag dumarating naman ako galing trabaho, dyan na, uy, pahigay niya na mama mo, matutulog na yan. Yung ganun. O ito na lang niya yung ano mo. Yung iba na nga siya. Hindi lahat ng away barangay nauwi sa aregluhan. Kasi po, ang sabi po nila, nakakampun daw po nila yung bata. Wala po yung pag-uusap niyo na yun. Kami na po nakikipag-usap sa inyo. Ang bata po kailangan makuha ng Ngayon mismo? Opo. Ganun-ganun na lang nakukunin mo. Doon na po sa barangay. Tulad na lang na agawan sa kustodiya ng isang sanggol na nasaksiyan natin sa Marikina. Dahil yung mahal ko ang anak mo. Kasi kulang na lang sa akin lumabas yan, di ba? Pag wala kang binibigay sa'yo, nagsusuporta ako. Yung kunin yung bata, anytime, pwede po yung gawin. Ngayon, yung sinasabi niyo pong bayad sa servisyo ninyo, pag-uusapan niyo po yung mga lang, yung sobrang, yung 20 minutes, hindi po niya kakayanin. Sa servisyo, ma. Anak mo eh. Kano kaya mo? Oo, sige, 2,000. Ayun na. Sa darating na September 20, 2010, si Marcelo Gabel ay magbibigay ng 1,000. At sa darating na October 5 ay yung natitirang 1,000. Ayaw naman itong si Josie E. Florido. Wala po akong balita sa kanya mula nung pinunta siya doon. Kaya dinarasan ko po sana magkita kami ngayong Pasko. Hinihintay ko po talaga siya ngayon. Nagmula nang makuha ko yung bata, hindi na nakadalaw yung yung nag-aalaga. Dahil kasi malayo. Salamat din ako sa kanila. Naalagaan nila yung bata. Kasi po, hindi niya na pa ako gaano kilala. Masaya pa ako ngayon kasi nalaman ko na maganda naman po ang kalagayan niya ngayon. Alaga siya dyan. Sa bawat rescue operation na sinundan namin sa buong taon, nang ibabaw ang mga kababayan nating nagpakita ng kahanga-hangang kabayanihan. Muli nating kilalanin ang kanilang kagitigang ipinamalas sa ngalan ng buhay at kaligtasan. Sugat ha, dinig na lang. Matakot siya eh. Ang kulungan ang nagsisilbing ospital ni Dr. Claro Mundin ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa NCR. Sa kanyang pagbisita sa Pasay City Jail, isang pasyente ang nagpokonsulta sa kanya. Isang preso na nais ng maibsan ang hirap na dulot ng naimpeksyon niyang ari. Ilan ang bulitas na pinalingin mo? Ano na? 3.
Ito isa ha. Tatlo to, no? Tatlo. Isa lang muna ha. May dati na siyang bulitas. Tatlo. Then, nagpadagdag pa siya ng para ma-enlarge yung kanyang penis. Ang setup nito, nasa ospital talaga. Pwede naman i-schedule siya, pwede naman pagalingin muna. Ikukuha yun ng court order sa judge. Kung napayag ang judge na palabasin. Kasi sabi ko nga, diba, elective to, hindi to emergency. Hindi basta-basta pinalalabas ng judge sa pasyente. Ang natanggal lang natin, isang bulitas. Pero yung 2 bulitas plus yung baby, hindi natin matanggal dahil nakabikit sa... Pero patanggal mo to ha? Nag-infect na raw yan, di ba? Nagkikater ka sa image, lalo dapat mas malaki pang unawa mo eh. Kasi sila, ang feel nila, outcast lang sila ng society. Kung ang kulungan ay tinuturing na ospital ni Dr. Mundin, mobile clinic naman ang kay Dr. Herbert Carpio. Sakay ng isang van, naglilibot siya para matugunan ang pangangailangan medikal ng mga batang lansangan. Anong buluto? Ha? Tingin ko anak sa likod na. Hindi siyang buluto. Sa akin, kasi simula pa noon, malapit ang loob ko sa bata. Kahit nasa loob ako ng sarili kong sasakyan, pag nakikita ko yung mga batang kalye, may kurot, may konting kurot sa puso na hindi dapat, kasi yun yung nararamdaman or dinaranas ng isang bata. Dapat nasa loob siya ng isang magandang pamilya, inaaruga, nakakapag-aral. Holing, sa Metrobank mismo? Ano, babae, lalaki? Babae, paseo. Buen día, Paseo de Rosa, corner. Isang taong kali rin ang nailigtas sa tiyak na kapahamakan matapos pumpukin sa ulo ng kapwa niya palaboy. Kahit sa kabila ka, Dan. Sa kabila ka. Tignan lang yung sugat ha, titignan lang. Matakot siya eh. May depression ako, pare. Asa pa, gasa? Help me! Ano pangalan mo? Ano pangalan Diba? mo? Igor! Ha? Ano pangalan mo? Ha? Anong pangalan? Anong pangalan mo? Obigay ni Dr. Obigay ni ka? Ha? Sa pagresponde ng Makati Rescue, napag-alaman nilang may depresya sa pag-iisip ang biktima. Halika. Halika na. Dan. Halika, tayo na. Ayusin ka. Kaya tumayo. Halika, tayo. Yung pasyente na hinahawakan namin, kesyo mahirap man yan o mayaman, kung tutulong kami, hindi kami mamimili. Kumbaga, humingi yung mahirap o yung mayaman, pare-pareho namin tutulungan. Wala kaming tatanggihan. Sa ngalan ng bumubuo ng Rescue, isa pong maligaya at ligtas sa Pasko sa inyong lahat. Hanggang sa susunod na Webes, ako naman Arnold Clavio, ito ang Rescue Alerto sa kaligtasan mo.